natin. Ito po yung version na titanium 2024 Ford Tornado Custom 2024 titanium siya. Yan. Titanium all-wheel drive 2.0 Eco Blue diesel. Ayan, Tornado. Tapos all-wheel drive. Okay, pasok tayo sa loob. Yan. Nga pala, dito sa labas, mayroon siyang sensor dito. Pagka gusto mong ilock, ayan, pindutin mo lang yung dito. Ito. Ayan, kusa siyang naglalak. Tapos pag i-unlock mo naman, basta naka yung susi sa'yo, naka bulsa o pag dito naman, ayan, automatic siya nag-unlock. Ayan, ito yung loob. Actually may siya, sunroof, kaya lang nilagyan ko siya ng tawag dito, ng sunshade. Ewan ko kung tawag dyan. Ayan, kasi masyadong maliwanag yung tint niya kasi yung masyadong clear, kailangan pang palitan. Ngayon may biyahe, kaya tinakpan ko muna. Ayan siya. So 8 seaters kasama yung driver. Ayan, ito yung harapan niya. Unahin muna natin dito sa likod. Ayan. Siya nga pala pati rin dito sa may niya, dito sa may bukasan dito sa likod. Eto, pwede din. Ayan Tapos dito, pwede din. Lahat po ng niya, ng pasukan. Ayan, hindi siya power slide. Manual lang. Tapos itong mga upuan, meron siyang charging port dito, USB type C. Meron siyang ang tawag dito, lagyanan dito sa likod. Naka leather seats lahat ng upuan at individual na adjust paharap, palikod. Ayan. Ganun din sa likuran. Ayan siya. Ayan. Tapos dito meron ding charging port. At sa kabilaan din meron din. Ayan. So meron siyang mga aircon vents dito, isa, dalawa, tatlo, apat na aircon vents dito. Tapos andito yung control ng aircon dito sa likod. Ayan. Tapos kung halimbawa naman nasa likod ka, gusto mong tong upuan dito sa harap, ito yung
ano ng recline niya. Ayan. Nafo-fold siya ito. Ayan. Tapos dito din may hilahan dito. Kung sa likod ka, nafo-fold din siya. Hilahin mo lang ganun. Kaya ano din to. Tapos ganun din yung anuhan niya, yung pagka gusto mong i-move forward o kaya i-move backward. Ito rin yun. Ayan. Siya din doon sa likod. Ayan. Tapos dito sa likod, may ano siya. May mga maliliit na compartment dito. Ayan, lalagyan. Ayan. Tapos doon wala. Kasi itong sa likod, ano siya, hindi siya single. Magkadikit. Ayan, okay, isa yung lever. Dalawahan. Yung isa, yung nakaseparate. Tapos dito sa harap, lahat single. Namumove forward and backward. Ayan, isa-isa. Ayan, ganun din sa kabila. So, yun lang. Tapos saan pa tayo? Ayan. Okay, dito sa likod yung leg room. Okay, malawak. Maano siya, maganda. Ayan. Komportable. Ganon din sa likod. Ayan, malaki din yung legroom. Tsaka yung sa bubungan. 5'7" ako. Yung anuhan niya dito, yan. Oo, kita. Okay lang naman. Ayan. Naka-power seats yung harapan. Tapos dito sa likod, hindi ko alam ang eksaktong size nung dito, yung trunk niya. Pero malaki. Kasya ang sabihin nating 10 maleta na maliliit. Actually kaya hanggang 12 patong-patong dito. Tapos patong pa kasi mataas yung bubong niya. Ayan, mataas siya. Nilagyan ko lang ng ganito kasi nagagasgas sa mga magasgas ng maleta pagka nagkakarga. Yung ano niya kasi hard plastic. Ayan, yung material na ginamit kaya nagasgasan na. Itong pinakamalala. Ayan, kaya nilagyan ko na lang ng ganito para hindi rin maano yung itong upuan. Ito siya, pinilihan ko na lang protection. Tapos ito, ayan, mga gamit ko. Yan, gamit sa pagbibiyahe just in case. Okay, nakaano siya dito sa likod, naka bulb type. Yan, hindi pa siya LED. Tapos hindi rin siya power tailgate. Manual din siya. Ayan. So ayun. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin kanina dito sa loob. Itong upuan na gitna, meron siyang mga cup doon, lalagyan ng mga bottled water. Ayan. Tapos maliit yung niya, mga lalagyan dito.
sakto lang yung isang maliit na ganyan. Tapos dito maliit siyang anong tawag dyan. Sa kabila meron din dito. Tapos ayan din kabila. Yan. Okay, tapos meron siyang tawag dito, meron siyang kortina. Yan. Meron din siyang kortina. Ayan. Para sa privacy. Tapos dito sa likod, ayan, meron siyang malaking bintana. Para hindi makita. Ayan, meron siyang bintana. Kabilaan. Meron din siyang mga phone holder. Tsaka cup holder. Kabilaan din. Ayan. Yung speaker niya ay in total dalawa, 6 yung speakers niya. Ayan. Ito yung likuran niya. Ito yung sa taas. Okay. So punta naman tayo sa harap. Itong mga nakikita nyong mga niya, dish matting na to, binili ko na lang to sa Amazon. Kasi nung binili ko siya, wala siyang kahit anong nang tawag dito, yung mat. Binilihan ko na lang siya ng rubber, isang set. Yan, hanggang sa harap. Para pagka ganito kasing umuulan, para hindi mabasa, kasi carpet tong niya. Carpet itong yung flooring niya. Tapos ito din, binili ko na rin sa Amazon para hindi magasgasan, kasi hard plastic to eh. Hard plastic yung mga ginamit, daling nagagasgas. Ayan, siyang velcro. Ayan. Tapos ito, nilagyan ko na rin dito para, kasi hindi maiwasang apakan din to, magagasgas yung pintura. Kaya yan, nilagyan ko na rin. Ayan. Tapos ito naman dito sa kabila, itong pintuan, mayroon din siyang dito, lalagyan ng malaking bottled water. Tapos may compartment na maliliit. Yan. Ayan din, meron din siya dito. So set, 4 na pintuan. Binili kong Tapos ito lang yung kasama nung sasakyan, yung original na niya, matting. Ito lang yung kasama niya nung binili ko siya. Tapos binilihan ko na lang nito. Ayan. So siya, power seat. Ayan. Alam niyo naman siguro kung yan, yung niya ng power seats. Kaya hindi ko na sa inyo. Yung normal na lang, power seats. Tapos itong mga aircon vents dito, may cup holder din dito. Ayan, so maganda. Tapos dito meron ding lagayan. Ayan. Ayan. Tapos sa baba, ayan. So ito naman tayo sa kabila, sa driver side. Dito medyo maraming gamit. Ayan. Kasi nasa biyahe kasi ako. Kailangan natin ng tubig. Ganun din. Ayan. Aircon vent. Tapos may lalagyanan din dito. Close natin. Ayan. Ayan. So nandito tayo sa sa driver seat. Ayan. Kita nyo nandito yung
yung knob ng sa headlight. Naka-auto siya ngayon. Pwede rin i-manual. Yan. Tapos pwede rin patayin. Yan. Ito yung rear fog lamp. Tapos ito yung adjustment ng ilaw. Gusto mong taasan o kaya ibaba. Ayan siya. Automatic transmission nga pala ito. Ayan. Ito yung knob ng ano niya. Naka-equip siya ng 8-speed automatic transmission. Ano din na ano na rin po siya. Push button. Ayan. Tapos electronic parking brake. Start natin. Ito yung ano niya. Ayan. Yung gauges niya. Okay. Tapos monitor mo din dito, makikita mo yung ayan, pagka hindi ko kasi alam kung anong paano nito yung sa seat belts, pati doon sa likod mag-a-appear dito kung may hindi naka seat belts doon sa likod, kaya obligado ka talagang mag seat belt. Hindi ko lang gusto dito, napaka-sensitive, ang daming ang dami niyang tawag dito, yung warnings, napaka-sensitive, tunog ng tunog kahit tapos dito naman sa sa tawag dito sa may steering wheel, andito lahat yung controls. Yan, ito so, may bandang left, andito yung cruise control, speed limit, warning, kung tawag dito yung lane keep assist yata tawag dyan. Tapos ito naman yung sa distansya para sa adaptive cruise control. Yan. Ito naman yung ano niya, selector, volume. Ayan. Tapos ito yung sa turn signals, wiper, rear wiper, tsaka nandito na lahat, sama-sama sila kasi wala yung sa dito kasi ginawang yung knob ng ng automatic transmission. Pwede ka ring mag-manual, pinindot mo ito, tapos ito yung sa anuhan niya, change gear niya. Ayan gaganyan ka, inconvenient siya, hindi katulad ng mga sa mga ibang van na naka paddle shift. Ito wala siyang paddle shift. Ito yung parang paddle shift niya. Yan, iikot-ikutin mong ganyan, very inconvenient yung niya. Tapos meron ding pa dito sa may ayan, lalagyan ng mga gamit. Actually ito nilagay ko na rin para sa sa mga ng cellphone. Ayan. Tapos na rin siya, power fold, side mirror. Ayan, nakikita nyo naman. Tapos yung sa anuhan niya, ayan, automatic up and down. Ganon din sa kabila. Ayan, automatic up and down na siya. Tapos ito yung hazard light. Ayan. Ito yung controls niya. Ito yung sa power mode. Ito yung niya, adjustment sa niya. Ayan, kung gusto niyo, meron siyang power mode o drive mode, so hindi ko alam yan. Meron siyang normal, eco, sports, slippery, tow, tsaka trail. Ayan. Ayan yung mga pagpipilian sa drive modes. Dito siya. Ayan. Ito pala yan. Ang hindi ko lang gusto dito kasi pagka
nag-start ka, i-disactivate mo yung ayan, yung auto start stop. I-disactivate mo yan. Tapos pagka pinatay mo ulit yung makina, babalik ulit sa dati, mag-activate ulit. Kaya every time na excuse me, every time na mag-drive ka, kailangan mo ulit pindot-pindutin yan, ilagay mo sa settings na gusto mo kasi babalik at babalik sa ano sa dati. Ayan siya. So yun lang naman. Tapos ito, meron din ditong cup holder yan. Pasensya na kayo at medyo makalat. Ito siya, cup holder. Ayan. Meron siyang power out. Ano dito, yung saksakan, charger. Isang USB-A tsaka USB Type-C. Meron din siyang ito, tawag dito. Basta hindi ko alam yan. Tapos ito, wireless charging din siya. Ayan. Pare mo lang yung cellphone mo dyan, mag-charge na siya. Dalawang aircon vent dito. Isa doon, isa dito. Ayan. Masyadong ano lang, hindi ko lang gusto kasi masyado siyang mababa. Ano siya, halos pantay sa tuhod. Ano siya. Tapos ito, original na rin to. Ang display niya. So may mga settings din siya dito. Ayan. So ngayon nakakonect ako sa ano, ayan, sa Apple CarPlay. Ayan. So mag-adjust, ganyan. Punta ka sa settings, dito yung mga ano niya, features niya. Ayan. Okay. Yung isang mas mataas na version, yung Titanium X, meron siyang pindutan din dito yung para sa control ng ano, ng power sliding door. Tapos yung susi, pakita ko sa inyo yung susi. Ito yung susi niya, ano lang siya, normal lang. Ayan, lock, unlock. Tapos yung bukasan sa ano niya, kung gusto mong i-unlock lang yung sa kabila, pintuan sa likod. So yun lang. Tapos dito naman sa taas, ayan siya, wala siyang lagyanan ng tawag dito, yung sa shades. Hindi siya nabubuksan. Ito lang siya, SOS, ilaw. Ayan, kabilaan. Tapos ito yung centralized na ano niya. Kung gusto mong patay lahat ng ilaw pag bubuksan mo yung pintuan, ito siya. Ayan, yan. Ayan. Gusto mong buksan lahat ng ilaw niya. Ayan. Pati sa likod. Ayan, nakabukas yung mga ilaw. So yun. Simple lang naman siya. Tapos ito yung sun visor niya. Meron siyang ilaw. Ayan. Pero dito sa may passenger side, wala siyang salamin. Yan. Wala. Ilaw ni salamin wala. Ba't di pa nila dinalawa? Ayan. Tapos ano na, nakaano na rin pala ito, heated seats. Yan. Kabilaan. Dual zone siya. Ayan. Ang hindi ko lang gusto dito, hindi naman siya big deal. Lahat kasi nasa ano na siya, nasa screen. Halos lahat. Ayan. Hindi na siya, wala nang ano, yung mga physical buttons na ano. Mas gusto ko kasi yun pero okay lang, hindi naman big deal. Ano lang siya, parang hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin. Pagka kasi mag-a-adjust ka ng to, sa mga aircon, ganyan. Yan, halimbawa ito. Ang liit nung ano niya. Tapos pagka nagda-drive ka, hindi mo masyadong maano. Kung makagalaw-galaw na ano siya. Tapos AC. Tapos ito yung sa tawag dito. Hindi ko alam ang tawag dyan.
yung sa direction ng aircon kung saan mo gusto, halimbawa dyan sa paa, tapos dun sa may windshield, tapos gusto mong isabay-sabay na buksan lahat, gusto mo naman, alam niyo naman yan, yung mga may kotse alam naman na ito, wala lang, dinidemo ko lang. Yung ano niya. Tapos meron din siyang ditong dual, pagka foggy yung itong ano niya, ito siya, itong harapan, at meron din dito, ayan, front defogger, yun pala yung defogger niya. Tapos ito yung rear defogger din sa likod, AC niya. Okay, tapos dito naman sa ano, meron din siya mga settings dito. Lapit natin yan. Pagka pinindot mo itong ano, menu, ayan, lalabas yung mga gusto mong ano dyan. Ayan siya, my view, yung trip A, ayan siya, trip 2, fuel economy, pindot ulit, status information, how to start, ayan, basic na ano lang, information ng sasakyan, sa seat belts, engine, power distribution, yan lang, makikita mo yung mga status nila. Tapos vehicle maintenance, makikita mo yung tire pressure, ayan siya, pero wala siya ano, hindi siya nag-appear. Pero mamaya yan pag tumakbo. Tapos yung oil life niya, ayan, AdBlue, level gauge, tsaka yung info ng AdBlue niya. So yun lang ito yung ano. Tapos yung trip, commuter, yung kanina, ayan. Tapos yung settings, audio, yan, FM. Tapos sa phone, yan, yung mga calls, incoming calls, mga yan, etc. Kikita mo din dyan, navigation, tapos settings, yan lang. Yung sa display, kung gusto mong baguhin yung ano niya, ayan, yung classic view ng gauge, kasi nagaganito siya ngayon. Yung sa papakita ko sa inyo, ito, yan, pwede mo rin siyang gawing digital lang, wala yung ano niya, wala itong ano niya, wala ito. Pero mas gusto kasi yan eh. At may digital na rin doon sa baba. Papakita ko sa inyo. Settings, display, ground gauge, digital speedometer only. Yan. Magiging ganyan lang siya. Parang ayan lang. Parang ano naman siya. Parang napaka empty naman yung ano niya, kaya mas gusto ko yung meron pa yung isa na ano na gauge. Balik natin sa dati. Ito classic round. Ayan. Yun. Tapos tong ano niya, monobela, na-adjust din siya. Ito yung ano niya, yung sa adjustment. Baba nyo lang na ganyan. Na ano din siya, ayan, gusto nyo baba, taas, tapos ayan, telescopic. Hindi ko alam kung ang tawag niyan. Ayan. Tapos lock nyo dun sa baba. So yun lang. Ang makina pala nito ay diesel 2.0 EcoBlue, 170 horsepower yung ano niya. Tapos all-wheel drive. Yung mga ibang version 2.0 din na EcoBlue, pero mas mababa yung horsepower niya. Mayroong 136, mayroong
35 na ano, na makina yung power niya. So yun lang, papakita ko sa inyo yung engine. Yan yung ayaw ko, ang lakas ng tunog. Every time na magbubukas ka ng pinto o kaya bababa ka, halimbawa naka-on, ganyan, ang ingay, masyadong malakas yung ano, kasi naka-ano lahat sa speaker, sa main speakers niya. Ayan yung sa tunog, kaya kung minsan yung mga kliyente ko nagrereklamo dahil sobrang ayun, tunog na naman, wala po naririnig. Wala din siyang, ang tawag dito, yung naka old school na ano pa siya, yung ganito may rad, yung may ano pa siya, hindi siya automatic. Ayan, ito yung engine niya. Engine bay, simple lang yung ano niya, makina niya, 2.0 diesel engine. Yan. Okay. So dito yung anuhan niya ng ano, langis. Yung oil filler niya. Airbox, battery. And tapos dito lang sa harap yung naka LED. Lahat ng ilaw niya LED na. Sa likod ang hindi. So yun lang. Sararat natin. Yan. Maganda kasi ang Ford eh. Maganda yung itsura niya. Tsaka maano siya, kung ikukumpara mo sa mga MB na V-Class, mas malawak siya, mas malapad, tsaka mas mahaba ng konti, tsaka mas mataas. Ano siya, yung gulong niya naka 19 inch. Ayan, 19 inch yung ano niya, yung size ng gulong niya. Tapos yung sa tires, original pa to, hindi pa nagpapalit. Ito siya 235 50 R19C. Ayan, naka Goodyear original. So yun lang. So okay, so salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod. Okay, salamat. Siya nga pala, nakalimutan kong i-ano sa inyo. Ito pala yung anuhan niya sa diesel. Ayan. Wala siyang takip, susuksok mo na lang yung ano dyan, magbubukas to. Tapos naka AdBlue. Ayan, ito yung anuhan niya, lalagyan ng AdBlue. Okay, yan. Yan yung mga recommended na ano sa British Petroleum dapat. Pero hindi. Kasi partner sila eh.